Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Nakatakda rin ba kung kailan at paano mamamatay ang tao? Good evening po sa aming mga viewers at welcome sa programang Ang Sagot ng Biblia. At para po sagutin ang katanungan ng ating mga viewers galing po sa ating YouTube channel, makakasama po natin ngayon ang administrator ng Pristine Heritage Academy, head ng training ministry, at isang bishop. Good evening po, Bishop Israel. Good evening din sa iyo, Brother Ryan, at magandang gabi sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang sumating lahat. Salamat po sa pagkakataon. Alang-alang sa ating mga viewers, binigyan nyo kami ng pagkakataon kahit medyo mahirap ang biyahe ngayon. Salamat po sa inyo. So yun nga, gaya ng nakuha nating napaka-importanting tanong at magiging kasangkapan na rin itong ating viewer na ito para sa kapakanan na rin ng iba. Nakatakda din nga po ba ang panahon at paraan ng kamatayan ng isang tao? Nakatakda po talaga na ang lahat ng mga tao ay maranasan ang kamatayan. Malinaw po yan. Subalit, ang paraan kung papaano ang tao ay mamamatay at ang panahon kung kailan ay hindi kasali sa takda. Okay, malinaw Gaya po ng yan. ating mababasa sa Biblia, sa pagtalakay ng Apostol Pablo, nasulat sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27. Pakibasa, Brother Ryan. Ito po, sa aming mga viewers. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maliwanag po ang natunghayan natin sa talata na siyang batayan na sagot ayon sa Biblia. Na dito'y maunawa natin talagang ang itinakda sa mga tao ay ang mamatay na minsan. Yung kamatayan o yung pagkamatay, takdaya sa bawat tao. At pangalawang takda nga ay pagkatapos nito anya ay ang paghuhukom. Yung paghuhukom, meron niyang panahunan kung kailan batay sa Biblia. Pero yun pong kamatayan, hindi ni-reveal kung kailan ito mararanasan ng tao at paano niya ito pagdadaanan. So, klaro po, wala talagang takda kung kailan at paano mamamatay ang tao. Pero paano ito lalong maiintindihan ng ating mga viewers? Gaya ng pinagmula ng katawan ng tao, ito'y galing sa alabok, Opo. babalik sa alabok. Sinabi mismo yan ng ating Panginoong Diyos. Sa umpisa pa lang ng paglalang, kung saan galing, doon babalik. Ang katawan nga ng tao ay galing sa alabok, at tulad ni Adan at natin ay yun din ang kanyang patutunguhan. Pag bumalik sa alabok, yun na mismo yung kaganapan ng takda na tinatawag na kamatayan. Rin ho ba rito yung sa halip na piliin ng taong magpigil dahil uminit ang ulo, nakipag-away? Pagka ganun po, ang tao na mismo ang pumipili kung paano siya mamamatay. Kasi kung makikipag-away ka, gagamitin mo yung tapang mo, posible yun ang maging paraan para ikaw ay mamatay. Merong kung ang kaaway mo ay may baril, pwede kang barilin. Oo. May itak, pwede At kang maraming bagayin nangyayaring ganyan. sa pakikipag-away. So, klaro po ito sa aming mga viewers. Hindi kasama sa takda kung kailan at kung paano mamamatay ang tao. Pero para lalo po nilang maintindihan, meron po ba tayong mga specific example dito? At mababasa natin yan sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 17. Pakibasa nyo, Brother Ryan. Ito po, huwag kang magpakasamang lubha at magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Dito ay maunawa natin yung tanong na nagpapaliwanag mula mismo sa isang pantas na hari na sumulat ng Ecclesiastes si Solomon.
So alam ni Solomon na bawat tao may kani-kanyang takda na ang bawat isa ay mamamatay. Pero yung paraan at kung kailan, hindi inihayag ito. Pero sabi niya sa talata, kung ang tao ay magpapakasamang lubha, Ayun. doon niya gagamitin yung paraan ng kanyang pamumuhay, at sa halip na mabuhay sa karunungan ay magpapakamangmang, baka niya bago yung kapanahunan mo ng kamatayan, mas ma-advance na ikaw ay mamatay. Yun yung nakatakda sa lahat, pero dahil pwede kang ma-advance. Lalo po ngayon, maraming mainitin ng ulo. Yan. Di ho ba? Dahil sa kainit na ulo, madaling pumatol sa pakikipag-away. At dahil doon, ay may taong namamatay nga sa pakikipag-away. Iba naman, sa pagpapakasama, lalo na kapag ang tao nagigipit, sabi nga, kahit sa patalim, kumakapit. So, pinapasok yung mga illegal na gawain, nagnanakaw. So, nahuhuli, nababaril ng security guard, o kaya nakukulong, at doon mismo sa bilangguan, nakakasama niya yung kapwa niya masamang tao, napapatay siya doon. Doon ho nagaganap yung bago dumating yung kapanahunan. Napapaaga, ano? Oo. Samantalang sa Biblia, pag ikaw naman ay isang anak, at ikaw ay mabait, ikaw ay magalang, marespeto sa magulang, isa sa kautusan na may lakip na pagpapala, pagka ikaw niya ay masunurin, mapagpasakop, magalang sa magulang, maaari kang mabuhay ng malaon o matagal sa lupa. So nasa sa tao po yung ikahahaba o ikaiksi ng kanyang buhay. Mas piliin dapat ng tao na mabuhay siya na nagpapakabuti para mabigyan niya ang Diyos ng dahilan para dagdagan siya ng buhay o humaba. Pero kung tao, magpapakasama, baka siya na rin ang may kagagawan para umigsi ang kanyang buhay. Buti na lang po, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Binibigyan niya ng chance ang mga tao kahit nagpapakasama na mabuhay ba para sa isang panahon. Ma-realize niya na mali yung kanyang ginagawa, akayin siya nito sa pagsisisi o pagbabagong buhay. Meron din po bang partikular na mula sa Panginoon ay may sinabihan siya na kanyang lingkod or karakter sa Bible tungkol dito? Meron po. Ng Panginoon ay magkatawang tao, isa sa lingkod niya ang pangalan, si Pedro na naging apostol. Kilalang kilala yan, kahit na mga viewers ho natin. Gumagamit ito ng tabak para proteksyonan ng Panginoon laban sa humuhuling kawal Romano. Pero sabi niya, ibaba mo yung tabak mo sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. So doon ho galing yung kasabihan, ano? Kaya pag ang tao na bumuhay sa kasamaan, yung kasamaan yun din ang pwedeng maging sanhi ng maaga niyang kamatayan. Pag nabubuhay ka sa illegal, napakadelikado ng buhay mo. Makakalaban mo ang batas ng Diyos, batas ng tao, at pwedeng masintensyahan ka ng maagang pagkamatay o kaya gantihan ka ng mga taong ginagawan mo ng masama. So napakalinaw po nito at sana nakinabang tayo ng mabuti. Para isumaryo po yung ating sagot, pwede po ba i-share natin ulit sa kanila? So yun po mga mahal naming taga-subaybay, hindi takda ng Diyos ang paraan kung paano tayo mamamatay at kung kailan. At kung kailan. Pero dapat maliwanag sa ating lahat, bawat isa na may pasimulang buhay, may wakas din ito. Ang mahalaga, ang lesson learned ng ating buhay, piliin nating magpakabuti. Para kung mamamatay tayo, nabuhay tayo sa kabutihan, mamatay tayo mabuti. At batay sa huling gawa ng ating buhay, gantimpalaan tayo ng Panginoon. Kaysa naman sa napadala tayo sa init ng ulo, nabuhay tayo sa kasamaan, nabuhay tayong masama, namatay tayong masama. Sa halip na gantimpala, hatulan tayo sa takdang araw ng paghukom. Maging pantas po tayo sa paraan ng paggamit ng ating buhay. Maraming salamat po sa napaka-importanting sagot na ito. Hindi tsamba, kundi magbibigay ng pag-asa sa marami. Salamat po sa inyo, sa aming mga mahal na viewers. Sana po, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-comment na rin sa mga possible question pa natin na sasagutin po dito sa Ang Sagot ng Biblia. Lagay niyo lang po sa comment section dito po sa ating YouTube channel na The Most Holy Church of God in Christ Jesus. Ito pa po ang tanong ng ating viewer. Totoo ba na ang buhay ay swerte-swerte lang?
batay sa ating pananampalataya, hindi yun ang ating pananaw. Ang dahilan, may sagot ka ang Biblia tungkol dyan. Basahin natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 11. Narito po sa aming mga viewers, pakinggan nyo mabuti. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. So ito po. Sa talatang ito, maunawa natin una yung pagiging nakapangyayari ng ating Panginoong Diyos. Apo. Hindi ko mo gusto ng tao na lumahok sa isang labanan at sapat yung kanyang paghahandang ginawa ay mananalo siya. O kaya naman ay kumukulang ang kanyang ginawang paghahanda ay matatalo siya. So ang una, yung kapalaran ng lahat ng tao, kung ang bawat tao ay makakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos, yun ang mangyayari. Pero kung tatanungin natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, gusto niya talaga lahat ng tao maging maswerte o sa termino ng Biblia ay maging mapalad. Mapalad, opo. Maranasan ng lahat ng tao ang blessed, na pinagpalang buhay. Pamumuhay. So, So, ang disenyo niya nung unang panahon, sa panahon pa lang ng mga unang tao, ang lugar na pinaglagyan sa tao ay paraiso, sa isang lugar na hindi mo na kailangang magtrabaho para mabuhay. Sapat yung nature o kalikasang nilikha ng Diyos para mabuhay na maginhawa at mapalad ang tao. Yun po. malinaw po yun. Kaya ang talagang kailangan bantayan ng tao sa isip niya, sa kalooban niya, ay yung kalooban po ng Diyos. Di ba? At ang tao, kapag hindi sumunod sa paraan ng Diyos kung paano siya magiging maswerte o mapalad, doon nakakaranas ang tao ng kabiguan. Pero minsan, ipinapahintulot din ng Diyos na ang mga tao tila makaranas ng kabiguan sa paraang sinusubok siya. Pero ang gusto lang ng Diyos, matutunan niya kung paano siya dapat maging matapang na humarap sa hamon ng buhay at maging dedicated siya sa mabuting ginagawa niya. Dahil sabi nga walang nagwawagi na umaayaw at ang umaayaw hindi nagwawagi. Ibig sabihin, para ipagwagi ang isang bagay sa anumang larangan, kailangan mo ring magtiis, magtiyaga. Bawa sa trabaho, sa pagninegosyo, kahit mahirapan ka, lalo na sa larangan ng paglilingkod. Meron nga salita ang Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas, maliligtas. So yung kalagayang maliligtas, yun ay mapalad na kalagayan. Pero dumaan muna sa pagtitiis. Importante po yun sa kapakanan ng ating mga viewers. Kumbaga, hindi niya kailangan pagdudahan yung kalooban ng Diyos. Nasa simula, maganda yung takbo. Kung nagbago ba yung sitwasyon, kailangan niya nang isipin na mali yung una niyang mga desisyon sa kanyang buhay. Di ba? At kailangan din maunawaan ng tao na huwag siyang maging tamad. Kasi minsan naman, yun naman pala ang plano ng Diyos. Para niyang mangyayari kung ano yung kapalaran. So kung lahat pala tayo swerte, yung iba naman, nagiging tamad. Hinihintay na lang na bumagsak sa kanya yung pagpapala. Hindi ganon. Kahit sa Biblia, pinapayo ni Haring Solomon, kailangan tao maging masipag. Sapagkat ang kamay ng masipag, yung mayaman, pero ang kamay ng taong tamad, naghihirap. So, hindi swerte-swerte lang talaga. Paano malalaman exactly ng tao po ngayon yung kalooban ng Diyos? Ang batayan, mababasa natin sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 2. Pakibasa. Ito po, pakinggan natin. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ang mga salitang ito ay hango sa mahalagang pagbibili ng Diyos noon kay Moises na ipinasasabi ng Diyos na sabihin ni Moises sa bayang Israel, sa mga mamamayan ng Israel, na ang Diyos talaga, ang kanyang kalikasan ay tinatawag siyang mapagpalang Diyos. Maraming masaganang biyaya ang inihahanda niya sa mga tao, pero humahanap siya ng mga katiwala ng masaganang biyaya. Para ang lahat niya ng pagpapala ay dumating sa tao, umabot sa tao, kailangan ng tao matutong dinggin yung tinig, yung utos, palatuntunan ng Panginoon. At kung ang tao, diringgin niya, susundin niya,
yung paraan ng Diyos kung paano yung material at spiritual na pagpapala para maging mapalad ang tao, makamit niya, yun ang paraan. Pero kung ang tao, ilalayo niya ang sarili niya, ayaw niyang makinig sa salita ng Diyos, parang iniisip niya, magtatagumpay at maging mapalad siya sa sarili niyang paraan, hahantong ang tao sa malaking kabiguan. Katumbas yun ang tao, pag hindi sumasangguni sa Diyos, nagmamataas. At sa Biblia, ang nagmamataas, binabagsak. Yung nagpapakababa, yun ang tinataas, yun ang nagtatagumpay. Yung tao, noon pa man, kahit sa kasalukuyang panahon, nahuhulog sa malaking pagkakamali na nagmamataas. Magandang mabigyan po ng halimbawa yan. Mas pinipili nila yung paraang alam nila kumpara sa paraang sinasabi ng Diyos. Opo. At sa Biblia, isang pangyayari na ganap, yung hari ng mga hari. Isa sa napakataas na posisyon, yung King of Kings, yun ay position title na para lang sa Panginoong Kristo Jesus. Pero literally, naabot yun ni Haring Nabucodonosor. Dumating sa isang panahon na hindi lang siya hari sa Babylonia, kundi naghari siya sa mga hari. Mga hari ang kanyang pinaghaharian. Napakataas na posisyon. Pero nung maabot niya ang ganong kalagay, nalimutan niyang ang Diyos ang nagpahintulot para maabot niya yung ganong kalagayan na masasabi nating maswerte na sana o mapalad na sana. Pero dahil nga nagmataas, ibinaba siya ng Panginoon. Tinuruan siya ng leksyon na dapat makilala niya na kaya lang siya nakaposisyon doon dahil ipinahintulot ng Panginoon. Kaya nangyari, pinalaya siya sa palasyo, namuhay siya sa parang, at siya'y naging parang hayop. At batay sa Biblia, 7 ulit na naranasan niya ito hanggang sa maunawaan niya at makilala niya yung Diyos na dapat ay pinapupurihan niya at hindi ang sarili ang pinupuri. At dahil doon, nung siya nagpakababa, nabalik ulit siya sa kaharian. So ang lesson learned sa ating panahon, kung ano mang magagandang kalagayan ng ating naaabot, wag nating isipin na ito naabot natin yung ating swerte o yung kapalaran dahil sa sarili nating paraan. Opo. May malaking kinalaman dito ang Diyos na tumutulong at nagmamahal sa atin na nung una pa man ay siya nang may hangad na mabuhay ang tao sa mapalad na paraan ng pamumuhay. Pinatutunayan lang niya talagang siya ang nakapangyayari. At para manatili sa ganung kalagayan, ang tao dapat manatili sa kababaan at pagkilala sa pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So sa kapakanan ng ating mga viewers, bakit kailangan nilang matanggap ng malinaw, hindi tsamba, kundi magbigay ng pag-asa ang mga kasagutan sa dalawang tanong na ito? Ang masasabi ko po ay magkaroon tayo na nagkakaisang unawa at pagkakilala sa Diyos natin. That's number 1, opo. Na ang Diyos natin, hindi tayo binuhay para mamatay lang. Kundi ang Diyos kaya pumapayag na maranasan nating mamatay para bigyan tayo ng chance na muling mabuhay. At pag tayo nabuhay na, hindi na kailanman tayo mamamatay. Napunan. Pangalawa, huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan para maging maswerte o mapalad. Habang nabubuhay naman. Habang tayo nabubuhay, kailangan nating umasa at maniwala sa mga pagpapayo at pagtuturo ng Diyos na siyang isinasagot ng Biblia batay sa mga talatang ating binabasa para hindi tayo maging tamad, hindi tayo maging mapagmataas, kundi yung plano talaga ng Diyos na tayo mabuhay ng maswerte at mapalad habang tayo nabubuhay, kung ito'y naabot na natin at patuloy pa nating mapanatilihan sa pagkilala sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, manatili sa ating lahat. Salamat po sa aming mga viewers at syempre po, salamat po, Bishop. Pwede po ba ako na mag-lead ng prayer? Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Hindi mo kami binigo sa aming inaasahan. Marami kaming tanong, marami kaming nasa isip na hindi namin alam kung ano ang sagot. Nawawalan kami ng pag-asa. Pero binigyang linaw mo sa pamamagitan ng Biblia ang kasagutan na magbibigay sa amin ng direksyon. Opo. Hindi namin kailangang ibase ang mabuti naming kapalaran sa swerte kundi sa pagsunod sa iyong kalooban. Amen. Hindi namin dapat panghawakan
ang batay sa sabi-sabi lang, kundi maingatan namin kung papaano kami nabubuhay ngayon na sinusunod ang iyong kalooban. Amen. Sana po, makinabang kami ng mabuti sa aming mga natutunan Opo. at maibahagi namin ito sa aming kaibigan, sa aming mahal sa buhay. Amen. Dalangin namin sa iyo ang lahat, ipinagpapasalamat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.